Isang magandang umaga mga kababayan natin at nagbabalik muli tayo dito sa Sir Co-op at meron tayong pasabog mga kababayan. Ito po ay nakita natin no, na grabe na pala talaga yung paninira nila kay Vice President Sara Duterte. At kita naman natin, halatang halata lahat na yata ng mga nai-appoint no ni Bongbong Marcos todo panira sa mga Duterte kay BP Sara at panay sila talaga no na gusto nilang siraan si BP Sara Duterte sa harap ng mamamayang Pilipino. Pero etong mga bayan, damay dito itong si Auntie Claire Castro. Oy, Auntie Claire. Ha? O ito na. Sumisingaw na yung baho mo. Ha? Meron ka pa pala talagang involved dyan sa mga trolls farm na yan na kung saan walang ibang ginagawa kung hindi siraan si BP Sara Duterte at ang mga Duterte. Ha? O, ipaparinig ko sa inyo mga kabayan at kayo na lang pumusga kung ito ba'y totoo. Ha? Kasi para sa akin, sa dinig ko, parang siya eh. Ha? Bistado ka na, Auntie Claire, ha? Talagang daming pera, no? O, tiba-tiba, paldo-paldo. O, ang daming yung nababayaran. Kasi nga, magre-reflect yan eh. Kita nyo naman yung anomalya dyan sa flood control project o sa mga ghost projects. Tapos ngayon, kayang-kaya lang bayaran itong mga trolls na to, di ba? Saan ka makakita na kukuha ka lang ng pera para ipambabayad mo sa mga gustong manira kay Vice President Sara Duterte, di ba? O dito natin makikita na frustrated kayo. Kitang-kita na dito at maririnig natin na talagang may nag-uutos sa inyo. Klarong-klaro na yan. No? Mahihirapan na kayong dumipensa dito kasi yan na eh. No? Boses mo talaga to eh. Boses mo to at talagang na-prove na ng taong bayan na walang ibang gagawin ang gobyernong ito kung hindi pamumulitika lang. No? Ang daming kakulangan sa trabaho, ang daming kailangan i-improve. Pero talagang nagbabayad pa kayo ng mga trolls, no? Ng mga bayarang vlogger para lang manira kay Vice President Sara Duterte dahil lang ayaw nyo na maupo siya bilang Pangulo sa taong 2028. O, anong meron? Di ho ba ang gobyernong Bongbong Marcos hanggang 2028 lang? O, what's the purpose? Bakit nagkakaganyan kayo? Hindi naman pwede pang tumakbo na si Bongbong Marcos. Sino pa pala ang nasa likod niyan at sino ang susunod? Yun na yung tanong. O, eto ba mga kababayan na? Pakinggan ninyo at nakakagulat lang na talagang patuloy pa din talaga yung paninira nila. Yung nag-i-exist pa pala yung mga pera-pera na ganyan na para lang bayaran mo itong mga trolls, magkalat kayo ng mga mapanirang picture, video ni Sara Duterte. Diba? Ganun yung nakikita natin sa mga social media eh. Kagaya na lang yan ngayon sa mga nakikita din natin sa paninira nila kay Senator Bongo. No, takot na takot sila. No? Ayaw na ayaw nila yung kung sino yung nagtatrabaho ng totoo, yun yung mga sinisiraan nila. O eto po yung mga kabayan, yung video. Panoorin po natin at pakinggan. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na fino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po, 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humihingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos Hindi na daw. kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulto namin dito? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa Wala sarili akong kong pera.
dahil sa kahingin nito si Madarao Wala na ito. akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Hay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita, record din to pag-uusap natin. Shit! Pinatayan ako. Unang reaction ko lang doon, sa unang dinig ko, parang hindi siya, no? Pero nung habang tumatagal, na-prove ko parang si Auntie Claire Castro nga, no? Yung mga pabalang niyang mga sagot, yun eh. Tapos, ayun, hindi nagkasundo. Hindi nagkasundo sa presyuhan, sa bayaran, di ba? Ganun talaga yan, Auntie Claire. Siyempre, kailangan mong taasan yung sahod ninyo. Naku po, naka-recorded pala yan. Halak ka, bistado ka na, Auntie Claire Castro. Paano mo yan malulusutan ngayon, ha? Sasabihin na naman yan na, hindi ako yun. Ibang boses yun. Wala naman kayo nakitang pagmumuka. Wala ka talaga kasi recorded nga phone call lang nga no? Ganoon naman yung dalawa ng mga mapanirang mga tao dyan, na mga involved dyan sa bayaran-bayaran, di ba? Hindi man talaga nagtabi-video call yan. Puro lang talaga tawag yan. Na-wiretap ka. Ano yan ngayon? Isang pagkakamali na lalong sisikat at lalong tutunog itong pangalan ng mga Duterte dahil dyan sa mga kabulastugang kinagagawa ninyo. No? Never kayo nakakita o nakarinig sa mga Duterte na ganyan yung mga galawan nila. Kayo lang nandyan na sa gobyerno. Kayo lang din ang nasuplak at talagang hindi naman bulag yung taong bayan At saka may isa pang ang balita mismo sa mainstream media to kuha natin sa Billionaire News. Sana naman po pagbigyan niyo lang po yung video natin ito at huwag niyong i-copyright. Talagang umiiral na talaga, no? Tuloy-tuloy ang paninira nila sa mga Duterte at sa mga kalyado. No, dito makikita rin sa video na to na wala na, no? Yung mga haka-haka natin, yung mga paniniwala natin na maraming naninira sa mga Duterte, talagang lumabas na yung totoo. No? May mga nakikita na tayo mga video, may mga naririnig na tayo. So, yung haka-haka, nagkatotoo yun. Ito nga ba yan, panoorin natin yung video ito'y kuha sa Billionaire News at para magkaroon lang tayo na idea na itong nangyayari ngayon sa bansa natin, wala na nga nagagawang tama, no? Wala na nga proyekto, puro anomalya, puro na lang GAA budget, di ba? Yearly. Ano nangyayari? Lumalaki lang yung utang natin. Pero wala tayong proyekto nakita, di ba? 27.3 yata yung, kung hindi ako nagkakamali, yung budget sa Office of the President. Pero ang katanungan yan, saan napupunta yung budget na yan? Di ba? Di kaya puro na travel. Pero pagbalik, wala naman tayong nakikitang improvement. Lalong-lalo na sa ekonomiya natin, sa kanyang mga plano na yung build better more, wala din. Yung iba pang mga proyekto, yung mga natatamaan ng mga kalamidad, wala din naman tayong nakitang mabilisang agaran na aksyon niya. Di ba? Ito po yung video mga kababayan. Panoorin ninyo at pag nilay-nilayan natin na dapat protektahan natin si Vice President Sara Duterte hanggang sa taong 2028. Kasi umaandar na nga sila. Matatapos na yung 2025, mag-2026 na. Dito na po magkaalaman kasi, no? Kung sino yung mga tatakbo or may balak pang tumakbo sa taong 2028 pagdating sa national election. Diba? Vice President and presidential election, mga kababayan natin. Kailangan natin tong alagaan si VP Sara Duterte kasi ito lang po yung taong kailangan nating maaasahan sa taong 2028. Wala nang iba talaga. Kahit sino pang itapat dyan, walang panama, walang panalo kay Vice President Sara Duterte dahil sa tunay na pagserbisyo publiko, sa pagmamahal sa taong bayan, sa pag-iikot sa buong Pilipinas at sa buong mundo. No? Dito nyo na makikita at marereflect ng mga kababayan na natin na yung ginawa ni Tatay Digong ay nakikita nila ka Vice President Sara Duterte.
Kahit pilit mang sinisiraan, tinatapyasan yung kanyang pondo taon-taon, but still, no, nakatayo pa din, lumalaban, kaharap yung sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung mga overseas Filipino workers natin, na pag talaga si VP Sara Duterte ang dumalaw, pinagkakaguluhan, dinudumog. O hindi gaya ni Bangag, bibisita ka lang sa lugar sa Cebu, o sa Mindanao, wala mang gusto makipag-usap, di ba? O kakaway-kaway lang sa hangin, multo yata yung kinakawayan niya, yung kinakawayan niya yata yung ama niya. Di ba nakakipag-usap to sa kanyang ama? Ganun talaga yun pag may something ba, nag-hallucinate ka na, no? Yun bang yung kung ano-ano na yung bumubulong sa pag-iisip mo. O eto po yung video mo yun, padulin po natin. Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng ChatGPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tanco. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Banned na ng OpenAI ang Philippine ChatGPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. Sa report ng OpenAI na may pamagat na Disrupting Malicious Uses of AI, sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volume. Ang mga nasabing comment, posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos camps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense, na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya, ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanco o mas kilala bilang Jager Tanco. Kilala rin si Tanco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at PhilCare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng Board of Directors ng STI Education System Holdings bilang Vice President for Investor Relations. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang reply sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes. ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang 5 TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang 5 TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara. Dahil dito, mas umiigting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Wala pang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5.